Hello guys, good morning. Update ko lang kayo about sa LTO. Dahil ang LTO ay nag-release na ng mga plate number. So kung second hand yung motor mo, tulad nung akin, ito ang pinakamahalaga mong tatandaan. Kailangan mong hanapin kung sino yung first owner. Bakit? Kung yung ID ng first owner ay expire, di ko lang alam ha. Basta i-aware ko lang kayo. Kung expire, baka hindi nyo makuha yung plate number ng motor nyo. So pangalawa, dapat malinis yung motor nyo. Dahil panong malinis, bayad na sa kasa, sa finance, complete papers, basta nakash na kung kukunin nyo yung plaka. Kasi yung plaka nirelease na nung LTO this year tsaka nung nakaraang taon. So may ilalagay ako dyan na link na nilagay ni LTO sa mismong page nila na kung saan mache-check mo kung na-release na yung plate number nyan. Ganito ang mangyayari, pupuntahan ko yung plate number ng motor ko, yung Duke na ginagamit ko ngayon, dahil na-release na nga nung actually nakaraang year pa. Tapos ang kagandahan no, nakakausap ko pa siya. Tapos malinis yung papel dahil nandun yung finance, nandun din yung mga papers na kailangan. Ang kailangan lang pag kukunin mo, ikaw mismo na second owner, ang gagawin mo, dala-dala mo lahat ng papel, deed of sale. Maganda kung may authorization letter kayo, tapos pupuntahan nyo mismo sa dealer. Kung nga rin pala mga tol, yung kailangan nyo dalhin yung mga papers na fully paid na rin sa mismong finance. Kung finance yan fully paid na rin sa mismong motor trade or dun sa mismong kasa, no? Kailangan fully paid para makuha nyo lahat ng documents tulad nga nun nung plaka. Tapos huwag nyo kalimutan guys na magdala ng sarili nyong ID. Mas maganda kung may Xerox para wala nang problema, para yun na ipapasa nyo. So may nakausap kasi ako doon, shoutout sa iyo idol. So sabi niya okay lang naman daw na send ko na lang sa messenger, siya na daw bahala sa lahat. So yun lang guys, puntahan na natin. So ito nga palang part na to, pinaka nagustuhan ko sa biyahe ko kasi dumaan na ako sa gutter. Gawa nga nung itong mga kotse na to, wala na kaming halos madaanan, pati yung bike lane nasakop na, kaya naman nagkakamote na lang din ako. Sa wakas, after a few years, nandito na tayo sa pagkukuhaan ng plaka ko. Napakainit, grabe, traffic kasi. Habang natambay nga ako, nakita ko itong motor na to, napakaganda. At ilang minuto nga, dumating na yung plaka ko at andito nagpirmahan na kami ng mga dapat pirmahan para at least legal yung nangyari. So salamat kay Master Jin. Hindi na ako pinapunta ng Commonwealth kung saan doon nakuha ng first owner yung motor. So kapit na natin to. Paalala lang guys, pagka pupunta kayo sa mga kasa, kailangan kompleto yung mga details, pati mga resibo, para hindi na kayo pabalik-balik. Para kapag gusto nyo nang i-receive yung plaka, makukuha nyo na agad. Ride safe. So yun lang guys, ikakabit ko na yung plaka ko. Sobrang excited ako, at least wala nang kabasa sa mga checkpoint. Ito na yung mga sticker ko, ipeplex ko na. Nga pala, i-share nyo rin para at least may kaalaman din yung iba. Salamat!